So, good morning guys. Today is Friday and tayo ay hahatid kay sa mga bata. So, si JT muna ang hahatid natin and then si Kenzo. This is JT. You wanna say hi? Hi! So, hatid natin si JT. Gusto niyo scooter papuntang school. Let's go, kuya. Why is it working? So, yung school nga, sobrang lapit lang. Kaya, dito na kami. Why does so many work? Hi, so nahatid na natin si JT sa school. So ngayon, si Kenzo naman yung hatid natin. Yung second child natin. Ngayon kasi si Kenzo ay 3 years old pa lang. Magpo-4 pa lang siya this October. So ang ginagawa namin sa kanila is in-enroll namin sila sa ECEC. So it's kinda lang siya, no? Part-time na school lang. So 2.5 hours lang yung yung school niya. Kaya ito na rin yung time ko para makapag-exercise. So after nating i-drop si Kenzo sa school, diretso ako ng gym. And then after ko ng gym, pipick-upin ko naman siya. So ganun yung yung routine namin. Hatid ko si JT sa school. And then actually si Kenzo yung school niya nag-start ng 9 AM. Pero dahil 9 AM din yung start ni JT, so inuuna ko muna si JT since JT yung pinakamalapit, walking distance lang sa school. Kaya yun, so samahan niyo muna kami. I-drop natin tong si Kenzo sa kanyang school and then punta tayo ng gym. Alright, see ya. So yan, pakita ko sa inyo yung school nila Kenzo para hopefully yung mga rito, no, ibang mga Filipino rito, enroll nyo rin yung mga anak nyo dahil maganda talaga yung approach nila sa mga bata. Parang maganda rin daw sa preparation ng nila, no, mag JK sila. So ito yung school nila. Yan. Pasok tayo dito sa gate. So yan, may dyan, meron silang playground. So basically dyan muna sila ng mga 1.5 hour and then papasok sila sa sa school nila. So, sa rooms nila, I mean. So yeah, ngayon si Kenzo. Hi Ken, wanna say hi? Hi! What's your name? Kenzo. How old are you? 3. 3, okay. Yan, so drop muna natin siya and then diretso na ako ng gym. So, ayun nga, no, na-drop na natin si Kenzo. Ito yung playground nila. Ayoko na ipakita kasi may mga ibang mga bata. So, I found out na rin na nag-alarm yung ating TPMS, yung sensor sa ating gulong, kulang daw sa hangin. So ngayon, kakarga tayo ng hangin. So yan, tapos na tayo maghangin ng gulong. So ngayon, medyo late na tayo, no? Pupunta tayo ng gym. Tapos ang workout ko today is full body workout na lang ako kasi twice ko pa lang to this week na gym. So kaya full body workout na lang tayo. Siguro yun na lang yung program ko. Kasi dati kasi talaga ang program ko talaga is full body workout 3 times a week. Tas nung medyo na tayo, no, sa pag-gym. So ginawa ko dating 5 times a week. So parang in-split ko siya ng upper body, lower body, core, tapos upper body, lower body. Yun yung time na injured ko yung yung heel ko. Kaya nung nag
5 times a week ako nagwo-workout. So, ayan, ibalik na lang siguro natin sa babalik ko na lang sa 3 times a week full body workout. Para total hindi naman tayo hindi naman tayo nagpapalaki ng katawan. Gusto ko lang talaga na maging fit kasi yung mga bata maliliit pa. Gusto ko sa pagka teenagers na sila medyo fit pa rin ako at active pa rin ako, no? So para masabayan natin sila sa mga laruan. So yun yung purpose natin kaya tayo nag-gym. Hindi tayo nagpapalaki ng katawan. Gusto lang natin maging fit, right? So yun lang. So mamaya pakita ko sa inyo kung saan ako nag-gym dito sa area namin. So guys, ito pakita ko sa inyo kung saan ako nag-gym. It's close. Holy crap, it's close. Hindi ko na-check, walang nag-check sa sa akin. Oh, ito pala, may message pala dito. So walang gym today. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Hold on. Isip tayo kung anong gagawin. So, uwi muna tayo. At laruin natin si Sedi na lang. Yeah, siguro ilalabas ko na lang si Sedi. Mag-scooter na lang kami para makalabas naman yung si bunso namin. So, see you mamaya. So, dito kami sa bahay. What? Yeah, it's a camera. Dito kami sa bahay. So, lakad-lakad muna kami ng ni bunso. Si Sedi. Wanna say hi, Sedi? Hi. Okay. Saan tayo punta? Oh, watch out. Okay. So, yan. Si Sedi ay... What? A worm? Let's go check some worm. So, yun nga, no? Si Sedi ay magti-3 this November. So, sa September ay mag-umpisa na rin siya mag-school dun sa school ni Kenzo. Tapos si Kenzo naman si worm. Tapos si Kenzo naman is dito na siya mag-aaral kasama ni JT sa magpo-full na siya, no? Magpo-full time student na siya. It's okay. What? Saan? Saan yung worm? Oh, let's go. Right there? Yeah. Kasi si manager, mamayang 7 PM pa yung out niya, so wala na siyang chance na malabas yung mga bata. Pagka ang out ni manager is 3, yan, malabas yan sila after ng work. Pagkadating dito ni manager, malabas na talaga yan sila or nag-activity. Daddy. Excuse you? Okay. Doon na tayo, oh. Doon. So, tapos na kami maglakad-lakad ni Bunso. At ngayon kasama siya. Si nanay kasi nagyayayang pumunta ng mall. May gusto daw siyang bilhin na flat shoes pang church. So, hintayin lang natin siya. Tapos after nyan, ito na siya. Yeah. So, punta muna kami ng mall. Ha? Okay. Yep. So, punta muna kami ng mall. And then, after ng mall, sunduin na namin si Kenzo sa school. Okay. See ya. Ayan. So, tapos na kami sa mall. At walang nagustuhan si Mother Earth na sapatos. Kasi namamahalan daw siya. Ang gusto niya lang bilhin yung nasa Shein na sapatos. So ngayon nandito na kami sa sa school ni Kenzo. Pipick upin namin na siya. Kasama ko si nanay and si Sedi. So yeah. So mamaya ulit. So nandito na kami sa bahay. Nasundo na namin si Kenzo. At yan na sila. Yan na. Wanna say hi? Hi. So ngayon magda-lunch na kami.
At mag-prepare ako ng Da. pagkain mamaya naman kasi may trabaho ako mamaya. 3 to 11 naman ako mamaya. Sa ibang hospital naman ulit. Da. Okay, see ya. Da. Bye! Wanna say bye? Bye. Yan, so tapos na tayo mag-lunch. At ngayon magre-ready muna ako ng babaunin ko sa trabaho. So, ang baon ko ngayon is ito yung rice ko. Itong rice ko, finrozen ko to. Di bali, brown rice to. At saka quinoa. Minix ko siya nung niluto ko. So, sabay ko siyang niluto. Quinoa at saka brown rice. Mas maganda siya, healthy. Tapos ito, yung boiled egg. Hindi na kami nagbo-boiled egg ng sa stove na papakuluan mo pa siya. Tapos, di ba? Medyo matagal tsaka magastos. So, ito lang siya. Tapos, lalagyan mo lang siya ng tubig. Yan. Buhos mo lang dito. Yan. Buhos mo lang dyan. On mo. Turn on. So, mamaya, ano lang siya. Siguro mga 8 minutes. Ganyan. Tapos na siya. Ano na yan? Hard-boiled egg na yan siya. Kakalabasan. So, ngayon, ito yung baon natin. Yung whey protein natin, mamaya. Ito, yung laman nito is tubig tsaka gatas. Minix ko lang. Tsaka yung whey protein natin. Kasi hindi ako nakapag-gym kanina. Hindi ko siya nagamit. So, babaunin ko na lang siya mamaya. So, meron akong dinner tsaka pang snack. So, dalawa kasi yung break ko. So, yun. So, okay na yung baon ko. Goods na yan. Hintay ko na lang maluto yung itlog. Tsaka ito pa pala. Yan o. Ito yung paborito kong canned tuna. Rio Mare. Sobrang sarap niyan. Hindi mo na kailangan timplahin. Goods na yan. Ito na lang yung dadaling ko nakalata. Kasi easy open naman siya. Doon ko na siya bubuksan sa sa hospital. So, yun lang. Mamaya pala, susundin ko ng maaga si JT kasi ang pasok ko ay 3. Usually yung uwi ng school nila is 3:20. At dati si nanay kasi yung nagpipick up. Pero ngayon kasi si Sedi kasi, yung bunso is nanap pa siya. 1:45 hanggang 3:45 yung nap niya. 2 hours siya nagnanap. So, dahil hindi naman siya pwedeng iwan dito sa bahay, pipick upin ko na lang siya ng early. Okay lang naman sa school nila. Kaya, mag-email lang kami. Basta nag-email lang kami. So, every time may pasok ako, nusundo ko siya na maaga. Tapos, pagka wala naman pasok, hanggang 3:20 siya or 3:15, sundin ko na siya. So, yun lang. Okay na yung pagkain ko. Mamaya, sundin natin si JT. Okay, see ya. So, ayan. I-ready natin yung mga baon ko. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga baon ko. Sobrang dami. I don't know, parang feeling ko parang sobrang dami. Pero ito lagi kong binabaon. So, ito. Bumili kami sa Costco nito. Super Coffee Protein. High in protein. So, ang ginagawa ko dito is kalahati lang yung gagamitin ko. Lagay ko siya dito na may yellow. Tapos lalagyan ko siya ng Homo Milk. Para yan yung iinumin ko papunta ng trabaho. Para hindi ako gutumin habang nagtatrabaho mamaya. Tapos sa lunch ko, ito ko sa inyo. Yan yung lunch ko. Ito yung quinoa tsaka brown rice. Tapos sa hard-boiled egg. Tsaka tong Rio Mare. Tapos sa dessert ko, ito meron ako ditong tinimpla na Greek yogurt. Ano to Greek yogurt to na may high protein na milk din. So, yeah. So, high protein siya. Kesa bumili ako ng yung yogurt na ready to drink. So, mas cheaper to. So, sa aking sa aking merienda mamaya, ito na lang yung whey protein ko. Tsaka itong
gatas na may tubig. Hinalo ko na lang. So yan. Tsaka syempre, itong tubig natin, hindi natin kakalimutan. Ready ko lang siya and then maliligo ako at sundin si JT and then pasok. Okay, see ya. Did you eat your lunch? Yeah. Did you eat a lot? Huh? Did you eat a lot? Yeah. Okay, good. So, do you know the password? Huh? Go. Ready, go to work na, okay? I know a different password. I'll Yeah. show you. Can you give me a hug first? I'll show you a different password. Yeah, I know. It's not anyone's password. Okay. So, yan. Punta na ako ng trabaho na hatid na natin si JT sa bahay at makakarating ako sa trabaho ng 2:40. Yung start ng work ko is 3 p.m. So, meron tayong 20 minutes extra. Okay? So, yun nga no, sa mga sa sinasabi ko kanina, yun nga, nagtataka kayo bakit hindi na lang si nanay yung sumundo kay JT kasi malapit lang din naman. Ang ano kasi namin, si Sedi kasi, yung bunsong anak namin, ano yan siya, sleep trained. Well, actually tatlo yan sila, sleep trained yan sila. So meaning, simula nung 6-month-old pa lang sila, natutulog na sila by their own sa kanilang kwarto. So may sarili silang kwarto. Nung 6 months old pa lang, hindi na namin sila katabi matulog. Okay. So kaya ngayon si Sedi, ang nap time niya is 1:45 PM hanggang 3:45 PM. So 2 hours 'yon. So si nanay na nag-ano sa kanya, naghahatid sa kwarto. Ihatid niya lang sa kwarto, tapos iiwan niya na, tapos matutulog na lang siya kusa. So ayun, next time pag-usapan natin no, next time pag-usapan natin yung yung kung paano namin in-sleep train yung bata at paano namin naisip na i-sleep train sila. So yun, next time pag-usapan natin yan kasama si manager, si Mrs. kasi siya yung nakakaalam talaga kung paano namin siya in-sleep train, or paano namin sila in-sleep train. Tapos pakita ko sa inyo next time yung yung kwarto nila ngayon. So next time papakita din namin yung setup ng kwarto nila ngayon. Actually kasi si Sedi kasi ngayon nasa na siya, floor bed na siya natutulog. Hindi na siya sa crib na natutulog or sa playpen kasi namin siya na pinapatulog. So ngayon sa na siya. Next time pag-usapan natin siya kung paano namin ginawa, kasi very beneficial talaga no, both parents at saka sa mga bata kung sleep trained yung mga yung sleep trained sila. As in, lalo na dito sa Canada, kailangan yung schedule natin kailangan mag suit sa tulog nila, sa routine nila, tsaka sa trabaho ng mga parents dito. So next time pag-usapan natin yan. So ngayon punta muna ako ng trabaho. Pakita ko sa inyo kasi ibang hospital naman to, ibang hospital tong location ko. So kung sa mga taga dito sa Waterloo, kahapon doon ako sa Midtown, ngayon dito naman ako sa Chicopee. So it's halos lang naman yung biyahe ko, halos parehas lang din naman. So like mga 15 minutes and like 3 minutes difference lang. So yeah, so ngayon ang ganda ng weather, sarap sana lumabas kasama yung mga bata, pero trabaho muna tayo. Okay, see ya. So yun guys, nandito na tayo sa work ko. So ito siya ngayon. So dito na hospital muna tayo. Dito tayo na hospital naka-duty. So duty natin again 3 to 11 PM. So let's go. Ayan, so dito na ako sa loob. So guys, yan, tapos na tayo ngayong araw. So it's 11 PM na at madilim na sa labas. Okay. So I think hanggang dito na lang tayo.
So, bukas may pasok ulit tayo. At sa morning, siguro ilabas natin yung mga bata. Hopefully maganda yung weather bukas. Okay? See ya. Bye.